sa ating pagmumulos sa panibagong araw ng ating samba na pinagkalawin sa atin. Today's lesson is about idols. Lesson ang ating text ay nagmumula sa Exodus chapter 20 verse 3 and 4. You shall not know other gods before me. You shall not make yourselves an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. May the Lord bless the reading. Number one, what is an idol? Meron mo ba yung idol? So, sa ating mga Pilipino kasi ay palasak na yung salitang idol. Kapag sinabing idol, excited yung mga ihimlo nating tao. At minsan, may na ating pinapahalagaan. Elevate o above morals. Yung lahat ng mga bagay na mas pinapahalagaan natin kaysa kay Kristo o kaysa sa Diyos. So, idol means not only an image, hindi lang yung imahe, hindi lang yung picture, hindi lang yung katawan, o kaya ay mga bagay na nilikha ng tao para sambahin. It is also for those things that above Christ. So yung mas mga bagay na mas pinapahalaga ng ating sa Diyos. Ibig sabihin, mas importante sa atin kaysa sa Diyos. So yun ay bahagi noong tinatawag na idolatry o yung pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Let the people use idols to make themselves feel happy, satisfied over God. Yeah. So yung mga nakakapagbigay ng kasiyahan sa tao, mga bagay, minsan yung cellphone, mas marami yung tayo natin pumindot ng cellphone. It is also a form of idolatry o yung pagbibigay natin na pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Matatagpuan natin yun sa Exodus 4 and YouTube, verse 8. Number 2, what God wants us to be. Ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? A, God wants us to be happy. That is holy or holiness. So, hindi lang in-expect ng Diyos sa atin, hindi masaya tayo. Because sometimes happiness is only for our physical. Yung pagbibigay natin ng kasiyahan physical, yung happiness. Mas gusto ng Diyos na makita tayo doon sa kabanalan. Yung natutun tayo sa ano ng harapan ng Diyos. Paano nga ba tayo naging banal sa harapan ng Diyos? Ano ba yung ating nature pagdating doon sa holiness before God? So yun. Parang ang happiness ay para doon sa ating physical, but holiness ay para doon sa ating spiritual. So ngayon yung ating kalagayan. Kasi iba po yung happiness doon sa sinasabi ng fruit o joy. Happiness is outside reaction of our physical. Ito yung panlabas na ginagawa ng ating katawan o reaction ng katawan natin. Yun yung happiness. There is no such happiness of spiritual nature. It is joy or glad. Yung joy kasi ay nandun sa inner, nandun sa panloob natin. Let it be God wants us to be alive in Him. Alive people choose to trust to be God. So, magkais ng Diyos na masigit natin bigyan ng pagtitiwala ang Diyos o siya
liban doon sa mga bagay sa mundo. So, gayon yung gusto na Diyos na mangyari sa atin. Na mas higit natin bibigyan na pagpapahalaga sa ating buhay ay ang ating Panginoong Diyos. Let us always remember that we are strangers in this world. Mga estranghero tayo dito sa mundo. So kaya hindi dapat na yung ating pananaw sa buhay, yung ating pagkukul sa panahon ng ating buhay ay para dito lamang sa mga bagay sa mundo. Kasi lahat ng ito ay mawawala. Lahat ng ito ay lilipas, subalit yung ating kaugnayan sa Diyos ay mananatili. It is eternal. Sabi ko sa Romans chapter 1 verse 18 to 25. Number 3, what God wants us to live. Ano naman ang gusto ng Diyos sa ating pamumuhay, para tayong mabuhay. Little day, God wants us to live wisely. Ang Diyos na maging matalino tayo, hindi tayo dapat maging mahama. Wise character shows doon sa pagpili natin ng mga bagay sa mundo. Ito ba ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? O ito ba ay nagbibigay lang ng kasiyahan para? So, yun yung palatandaan ng ating mga pagpili sa buhay ay tayo ay nagiging matalino. Proverbs is full of lesson for a man who wants to be wise. Nandun yun sa book of Proverbs, marami doon na mga kawikaan na nagbibigay ng gabay sa atin para tayo maging marunong sa ating pagkipagrelasyon sa ating Diyos. It shows the difference between a wise man and a foolish man. So, sa Proverbs 13 and Proverbs 23, but it is almost many chapters in the Proverbs stating the wise and false character of man. Subalit, makikita natin sa ating buhay, kaya tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na tayo mabuhay na matalino dito sa mundo. Kasi yung 24 hours na binibigay sa atin, it is equally more on sa ating lahat, magiging sa mga nature, yung kalikasan, yung lahat ng bagay, at higit sa tao, ay ibinibigay ng Diyos yung 24 hours sa ating walang labis, walang kulang. So, it is for us to choose wisely things which give glory to God. Yun yung gusto ng Diyos na gawin natin. Kung maging wise tayo sa mga pagpili sa bagay at sikapin natin yung mga pinili natin ay magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo maging mamang. Ang kamamangan po mga kapatid ay ito yung tumutukoy sa pamumuhay na labas doon sa kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na ginagawa para lang sa ating pansariling kasiyahan, pansariling kaginawahan, subalit hindi nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Yun yung honest living na tinatawag. Yun yung kamangmangan sapagkat iniisip lang ay para sa mundo nito. So yun yung magiging kalalandaan, sino yung totoong nakakakilala sa totoong Diyos at doon sa nakakakilala ng Diyos. Pinag-aralan natin yung karaan yung the believers and the followers. So doon natin makikita yung wise and false people. Pagdating doon sa followers at sa believers. Ang believers ang merong wise living before God kasi binigyan siya ng Espiritu Santo ng karunungan para malaman niya at mapili niya yung mga bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Amen. Number 4, what happened to those who didn't believe God? Ano naman yung mangyayari sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos?
Letter A, they will suffer consequences, punishment, and judgment, which results eternal separation from God. So, kayo naman yung yung sinasabi ng Bible ang tao hindi nananampalataya at mananampalataya sa Diyos. Sabi ko sa John chapter 3, verse 36, yung last verse ng John chapter 3. But there are lots of verses, Matthew chapter 24, verse 44 to 46, Jude 1, 3 to 7, Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Ito yung mga nagpapahayag na ang hindi maniniwala at mananampalataya sa Diyos ay dadanas ng mga consequence, ng mga punishment at ng judgment. So makikita natin yung pagkakaiba noong ginagawa ng Diyos sa hindi nananampalataya at ginagawa ng Diyos na nananampalataya. Ang mga nananampalataya na binibigyan din ng consequence, binibigyan din kaya ng punishment o kaya ng judgment. Ano sa palagay ko? Binibigyan din po tayo. Pero iba yung consequence, iba yung punishment. Ang tawag sa atin yung punishment ay correction. Yung chastisement, yung pinatawag, yung pinapalo tayo ng Diyos minsan kapag tayo ay naliligaw ng ating landas. Pinapaalala tayo, yung chastisement ay pagpapaalala ng Diyos, correction ng Diyos sa ating, kumbaga, gusto na yung sumakat tayo doon sa daan, sa kanyang daan. But sometimes, lumilis tayo. No? Lumilis tayo. Doon tayo pinibigyan ng Diyos ng correction o kaya ng chastisement o yung pagtutuwid. Judgment. Meron tayong judgment. Meron din tayong judgment. But it is a different judgment than the unbelievers. Ang judgment ng unbelievers kung white throne judgment. Ang judgment ng mga believers ay noon sa judgment seat of Christ.